Alam po ninyo mga kaibigan, ang nangyayari sa ating bansa mula pa noon hanggang ngayon ay may mga kanya-kanyang mga akusasyon tungkol sa korupsyon, tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ay nagiging normal lang sa ating lahat, konforme sa kung anong ating paniniwalang pampolitika at saka sa paniniwalang sino ang mas magaling kumpara sa iba. Yan po yung nagiging ugat lagi ng debate. Pero normal lang po yan dahil kasi part ng demokrasya. Pero ito lang po ang huwag nating kalimutan pare-pareho. Anumang akusasyon, dapat merong pagpapatibay, ebidensya, para ho maging kapanipaniwala. May mga grupong nag-aakusa laban sa administrasyon na korap daw itong gobyerno na ito. May grupo rin nag-aakusa na korap din ang mga nakaraang pamahalaan. Yun ho yung sinasabi ko rito. Wala namang nagsasabing isang gobyerno lang ang korap eh. Actually, lahat may ganyang mga paratan. Pero again, pagpapatunay ang matibay na basihan. Kasi madali pong magbintang, magparatang, manghusga, at saka ho kung ano-ano pa. Pero ang pagpapatunay, ibang issue yan. At yung pagpapatunay sa lahat ng akusasyon, anumang administrasyon, sino man ang maging pangulo, ay obligasyon ng mga otoridad na idaan sa tamang proseso. Okay. Hindi pwede yung nag-akusa. Pag ikaw ay nag-akusa, gusto mo lahat ng tao maniwala sa iyo. Hindi po tama yun. Hindi rin pwede na kung ano ang gusto nyo, yun ang masusunod. Hindi rin po pwede. Mayroong proseso. Kung may akusasyon kayo sa nakaraang gobyerno, di dapat kinasuhan, dapat pinaimbestigahan. Kung meron kayong akusasyon sa kasalukuyang gobyerno, sa korupsyon, di ba pa? Dapat nang imbestigahan. Kaya nga mayroon tayong law enforcement agency. Kung police matter ito, police. Kung NBI, NBI. Kung korupsyon, siyempre, Office of the Ombudsman, Department of Justice. Mayroon pong division of labor sa gobyerno. Iba-ibang department, iba-ibang opisina, pero lahat dapat sumusunod sa batas. Pero kung yung proseso sa paghahanap ng katwiran at ebidensya ay papalabasin na mali o hindi dapat, legal issue, technical and legal na yan. Diba? Meron pa rin tamang lugar dapat puntahan. Kung mali yung ginagawa sa pag-iimbestiga, di question yun. No? Inyong questionin sa, kung halimbawa may batas na binabanggit na nilabag, o di punta kayo ng Supreme Court. Ganun lang po yun. Okay, kaya ko ito tinatalakay kasi ngayon po palala na ng palala. Ang hidwaan, hindi man lahat, yung mga nag-iingay. Pro-Marcos, anti-Marcos. Pro-Duterte, anti-Duterte. Yun naman yan eh. Kasi yung Aquino at mga nakaraang gobyerno hindi na napapag-usapan. Ito lang pong Duterte at Marcos ang mainit ngayon. Okay? Mabuti lang yung Piklawan, Dilawan, Liberal Party, hindi sila sumasali masyado. Okay? Nakikiramdam lang sila, pero sila ay nagpapahayag ng suporta sa Marcos administration dahil pinapaira yung batas sa pag-iimbestiga. Kaya naman ayaw nila yung nakaraang administration kasi walang masyadong investigasyon dahil ang nangyari nun, alam naman natin, lalo na ho sa kampanya, sa illegal drugs, di ba pa? Ginamitan ng double barrel at tukhang operation na akala nila tama yun pero labag yun sa batas. Ayun, kaya nga sila kinasuhan at pinapanagot. Yun po yun. Kasi yung nakapwesto sa gobyerno, lahat yan temporary lang. Pag lumabag ka sa batas habang nakaupo ka, hahabulin ka pagkatapos ng term mo. Lalo na ang Pangulo, kasi ang Pangulo hindi pwedeng kasuhan sa lahat ng korte kapag nakaupo siya. After ng kanyang term saka lang. Pero ang lahat ng nakapwesto ngayon, mula Vice President
hanggang barangay chairman. Pag merong nilabag na batas, pwede silang kasuhan sa korte. Kung impeachable, pwedeng ma-impeach. Kung criminal case, pwede dalhin sa korte. Walang immunity mula Vice President hanggang barangay chairman. So dapat itaan po natin sa tamang proseso. Kung may ebidensya, paimbestigahan, then kasuhan, laban kayo sa korte. Yun po yung kasi ang policy. Hindi pwedeng daanin sa social media or sa media for publicity at nagsisiraan sa media. Walang mangyayari doon. Kasi ang media, hindi po yan korte. Yan ay nagbabalita lang, daluyan lang ng impormasyon galing sa gobyerno papunta sa mamamayan, kung saan man sektor, vice versa. Hindi makukuha ang hustisya, katarungan na totoo sa media. Sa korte pa rin po yan dapat dinadala. Ngayon, kung walang tiwala sa korte, ayun lang. Ibang issue yun. Ngayon, kung walang tiwala sa gobyerno, isa pa yun na issue. Okay? Kaya mahaba yung debate, mahaba po yung iba nga pamimersonal at paninira lang. Pero ako naniniwala, majority ng mga Pilipino naniniwala sa tamang proseso. Hindi sa shortcut, hindi sa harassment, hindi sa for publicity lang. Yun ang mahalaga doon. Ganun pa man, wala pong ipinagbabawal sa kahit sino na ikaw ay mag-expose, mag-akusa, basta may basihan ka. Kasi pag nag-akusa ka at walang basihan, yun naman po ay problema dahil pwede kang balikan ng inaakusahan. Di ba? Ganun lang po yun. Okay? So, kaya ko ito pinapaliwanag, baka sabihin, mahigpit itong gobyernong ito, malupit ang gobyernong ito, malupit ng nakaraang gobyerno. Conforme po yan sa interpretation nyo. Pero ako'y naniniwala, pag yung batas ang pinapairal, hindi hinahaluan ng personal, hindi hinahaluan ng ano tawag dito, panggigipit, wala akong problema doon. Labanan ng ebidensya, testigo ang dapat umiral. Pero pag nagpersonalan, nagsiraan, ayun, lumalaki yung problema pero walang solusyon. Talaga lang pong buhay na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Pangalawa, talagang naging ugali na yata nating lahat ng mga Pilipino na maraming mga comments at mga paniniwala na minsan ay hindi naaayon sa proseso. Pero ganun pa man, sabi nga nila, opinion mo yan, sige lang. Okay? Paniniwala mo yan, sige lang. Ayun, yun naman na dapat. Pero kung magiging personal kasi ang pagtalakay sa mga isyong pang-national, pang-gobyerno, pang-politika, doon kasi nakakaroon ng away. So, madalit sabi, for information, education ng topic, dapat ay mag-control pa rin. Ilagay sa lugar kung anong laban meron. Kahit na laban sa korupsyon, ilagay din sa tamang proseso.